Kabanata 1431. Itinalak ni Elaine ang pinto at pumasok sa loob. Natapos na ng mga waiter ang kanilang trabaho at umuwi na, at tanging ang may-ari ng kafe ang nakaupo sa ang front desk, tinitingnan ang ledger. Mahina ang pagningning ng lampara sa dingding. Isang vest ang tumatakip sa madilim na kulay abo na polo ng lalaki, ang kanyang mga manggas ay nakakulot, at ang kanyang mga bisig ay nahayag. Ang leather strap watch sa kanyang palso ay isang retro style na relo na napakakaunti sa merkado. Wala sa kanyang mga damit at accessories ang anumang luxury brand, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasadyang pinagawa sa halip. Ang kanyang estilo ng fashion ay mukhang simple, komportable, at nakakapresko. Itinaas niya ang ulo at binuksan ang isang cabinet. Akala ko babalik kagabi para kunin ang mga iniwan mo. Awkward na humakbang si Elaine at pinagmasdan itong inilalagay ang employee card niya sa mesa. Pasensya na talaga, hindi ko alam na naiwan ko sa tindahan mo. Naalala niya na nasa bag niya ito at hindi niya ito inilabas. Puwid bang aksidenteng nahulog ito nang ilabas ko ang wallet ko para bayaran ang kape ko? Naisip niya ang isang bagay. Kung ganoon, paano mo nalaman ang cellphone number ko? Naglabas siya ng isang malabong ngiti. Biglang dumating sa akin ang solusyon, at tinawagan ko ang kumpanya mo para hingin ang cellphone mo number. Ang empleyado ng J-Tech Inc. ay nagtatrabaho ng overtime ngayong gabi, kaya siya ay nakakuha ng swerte. Nakangiting inilayo ni Elaine ang employee card, at ang tingin niya ay nakalapag sa mga baso ng alak na maayos na nakaayos sa stand. May iba't ibang cocktail sa transparent kitchen cabinets. Nagpapatakbo ka ng kafe at mahilig ka rin ba sa lahat ng ito? Ipinatong niya ang kanyang mga braso sa ibabaw ng isang mesa. Wala akong nakitang ganito kanina. Nahuli ang lalaki ng split second at tumalikod para tingnan. Agad-agad siyang lumakad sa gilid, pinindot ang isang pinjutan, at ang mga pader at cabinet ay gumalaw. Hindi nagtagal ay bumalik ang lahat sa nakita niya kaninang umaga. Napailing si Elaine. Sorry, nakalimutan kong baguhin ito pabalik sa kung paano ang karaniwang hitsura. Itinaas ng lalaki ang isang self-mixed cocktail at inalog ito ng bahagya. Walang ibang nakakaalam nito maliban sa mga staff ng tindahan ko. Natatawang sabi ni Elaine. Kung gayon, ako ba ang unang customer na nakakaalam ng sikreto ng kafe mo? Ininom ng lalaki ang cocktail dahan-dahan, itinaas ang kanyang tingin, at tumawa. Totoo nga yan. May-ari ka na ba ng bar o lounge bago ito? Tumango lang siya. Sinuportahan ni Elaine ang kanyang baba ng isang kamay. Hindi na nakapagtataka yan. Gayunpaman, gabi na, bakit hindi ka pa umuuwi? Itinaas niya ang ulo para tingnan ito. Nandito ako at naghihintay sa iyo, hindi ba? Saglit na natigilan si Elaine. Kung hindi dahil sa katotohanang lumampas na siya sa edad kung saan unang naranasan ng isang teenager na babae ang pagsikat ng bukang liwayway ng pag-ibig, iisipin niya na may bagay sa kanya ang lalaking ito. Natawa naman siya. Oo, ngayong nakuha ko na ang card ko, pwede ka nang umuwi. Dinampot niya ang kanyang handbag at aalis na sana nang bigla siyang may naalala, kaya tumalikod ito at tumingin sa kanya. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Bahagyang iniinda ng lalaki ang baso, sumilip sa mukha nito sa pain, at nagbigay ng malabong smirk. Pwede mo akong tawagin Mr. Soldana. Mr. Soldana, ngumiti si Elaine bago itinulak ang pinto at lumabas ng kafe. Kinabukasan, nagkasakit si Madam Vanderbilt at na-hospital. Nagmadali si Hector sa ospital matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Sumabay sa kanya si Lucy. Dahil malapit na niyang salubungin ang matanda ng pamilya nito, hindi siya makapunta roon na walang laman ang kamay. Dahil dito, bumili rin siya ng ilang supplements at dinala sa ospital. Pumasok si Hector sa ward kasama si Lucy. Nakaupo si Heidi sa kama at umiinom ng sabaw. Bukod kay Yorick, nasa ward din ang dalawang kamag-anak. Lola, sa wakas alam mo na dapat kang pumunta at bisitahin ako. Ibinaba ni Heidi ang mangkok, at hindi siya mukhang may sakit. Habang buhay pa ako at nagsisipa, sa tingin ko hindi mo man lang maaalala na may lola ka. Ikaw ba? Nakasimangot si Hector. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, manatili ka lang sa T-home at huwag kang maglakbay sa Baseburg ng madalas. Nang makita ang ugali nito, nainis si Heidi. Ano ang ibig mong sabihin? Hector, ako ang taong nagpalaki sa iyo mula pa noong bata ka pa. Naging ka na mas walang galang sa akin simula pa noong dumating ka sa Baseburg para hanapin si Maisie. Sure enough, nakaawa-awang tinuruan ka ni Maisie na huwag igalang ang iyong mga elder, hindi ba? Panipi, Kabanata 1432. Bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Hector. Lola,
Okay lang kung ayaw mo kay Maisie, pero wala kang karapatang sir-on siya. Muntik nang mawala sa mood si Madam Vanderbilt pero agad siyang pinigilan ni Yorick. Ina, dinala ni Heki ang girlfriend niya dito para bisitahin ka. Bakit ka ba nag-a-act ng irritable? Yung girlfriend niya, agad namang napatingin ang dalawang kamag-anak at si Heidi kay Lucy. Magalang nang umiti si Lucy sa kanila at saka dinala sa kanya ang mga supplements. Madam Vanderbilt, huwag ka na magpakapagod kung may sakit ka at na-hospital. Ang pagkuha ng galit ay lamang lumala ang iyong kalagayan. Ito ang ilang supplements na binili ko para sa iyo. Tinignan siya ng mabuti ni Heidi. Ordinaryo lang ang suot niya. Sa unang tingin, mukha siyang anak na babae mula sa mahirap na pamilya. Kaya, marahil ay nakipagsabayan lang siya kay Hector dahil sa status nito. Ano na ba ang status ng parents mo? Bahagyang tumigas ang ngiti ni Lucy. Hindi tinanggap ni Heidi ang mga regalo niya. Sa halip, siya cross kanyang mga armas at claim, kailangan mong maging isang anak na babae ng ilang mga mayayamang pamilya o isang taong may malaking impluensya kung gusto mong makapasok sa Vanderbilts, as para sa isang ordinaryong babaeng tulad mo, patuloy na mangarap. Si Hector pa lang ang naging may-ari ng isang entertainment company, at sa tingin ko ngayon ka lang nakakuha magkasama sa kanya para sa kanyang pera at katayuan. Hindi siya nagsalita ng anumang mga salitang isinumpa, ngunit ang kanyang pagpili ng mga salita at tono ay tila lubhang nakakasakit, na tila panlalait niya kay Lucy. Mukhang malungkot ang ekspresyon ni Hector. Humakbang siya pasulong, inagaw ang bag ng supplements mula kay Lucy kamay, at itinapon sa basurahan. Pwede mo silang tanggihan kung ayaw mo silang itago. Hindi na kailangang pahirapan pa ang mga bagay-bagay para sa kanya. Hinawakan naman niya ang kamay ni Lucy at iniwan ang word kasama nito. Hector Vanderbilt, brat ka, bumalik ka dito. Kahit gaano kalakas ang sigaw ni Heidi, hindi man lang binaligtad ng apo niya. Galit na galit siya kaya hinaplos niya ang lahat ng gamit sa mesa hanggang sa sahig. Ang brat na ito ay talagang pumili ng lahat ng masasamang ugali mula kay Maisie. Ina, huminga ng malalim si Yorick, at bumubukol ang mga pisngi niya, mali talaga ang nabasa ko sa'yo. Hindi ka nagbago kahit kaunti matapos ang napakaraming taon. Lahat ng mga kasawiang palad na pinagdaanan ng mga Vanderbilt sa buong lahat ng mga taon na ito nagmula sa iyo. Hinampis ni Yorick ang pinto at umalis. Umupo si Heidi sa kama, nagulat at hindi nakapagsalita. Kabanata 1433. Dinala ni Hector si Lucy sa harap ng kotse. Nang makitang mukhang nababagabag si Lucy at hindi nagsalita, hinawakan niya ito sa magkabilang balikat nito. Lucy, huwag mong seryosohin ang mga sinabi niya. Pero hindi ba siya ang lola mo? Pero bakit? Huminga ng malalim si Hector, tumalikod, at sumandal sa pinto ng kotse. Ang mga affairs ng pamilya ko ay napakakomplikado. Hindi ko naisip bago ito dahil bata pa ako, at ang aking mas pinapabore ni lola ang mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae at madalas akong pampered. Hindi pa niya ako tinuruan kung ano ang tama at mali. Gagawin niya ang lahat para sa akin basta't ako gusto ng bagay na iyon, kahit tama o mali. So much so na akala ko makakapag-ipon siya ako kahit na mapasok ako sa anumang malaking problema. Pero mali pala ako, nabulok ako, naging depraved, at hindi ko alam na ang lipunan ay isang masamang lugar. Kung hindi dahil kay Maisie, baka nahulog ako sa kailaliman, step by step. Alam mo ba ang kapatid kong si Linda Vanderbilt hinamak siya ng lola ko kasi babae siya. Buong buhay niya ay nasira dahil sa pedantic at matigas ang ulo ng lola ko pagpapalaki. Hindi man lang siya naluha nang mamatay ang nanay ko at si Linda. Yung mga kamag-anak niya ay may laging mas mahalaga kaysa sa mga miyembro ng kanyang sariling pamilya. Nanginginig ang puso ni Lucy, at hinawakan niya ang mga pisngi nito ng dalawang kamay. Naiintindihan kita. Niyakap siya ni Hector, ibinaon ang mukha sa gilid ng leeg nito, at ngumiti. Sabi nga ni Maisie, ito ang buhay ko, at kaya kong gumawa ng sarili kong desisyon. Hindi ko kailangang maging isang papi na nasa ang awa ng iba. Kahit ang mga kamag-anak ko ay hindi ko masabi kung ano ang dapat kong gawin sa buhay ko. Tanghali, ilang beses na tinawagan ni Heidi ang kanyang anak at apo, ngunit hindi natuloy ang mga tawag sa telepono. Nag-alala siya at nagmadaling lumabas ng ward. Habang dumadaan siya sa hagdanan, bigla niyang narinig ang boses ng isang tao, umatras ng ilang hakbang, tumingin sa hagdanan, at nakita ang dalawang kamag-anak na nakatayo sa koridor, at nag-uusap. Kabanata 1434. Ang matandang hag na ito ay sinusubukan pa ring i-save ang kanyang mukha sa harap namin.
Matapos tumakbo sa paligid ng lungsod kasama siya para sa ilang days, wala na tayong nadagdag. She keeps on claiming na kaya niyang i-accomplish ang lahat. Hector will tiyak na makinig sa kanya, at ang listahan ay napupunta sa ATSA. Hindi na sana natin siya pinagkatiwalaan ng husto noong una lugar. Nag-usap ang dalawang kamag-anak at nagpas siyang mag-impake at bumalik sa Coralia. Pagkatapos ay tumalikod sila at nakita nila si Heidi na nakatayo sa pintuan, at sila ay na-petrified sandali. Nakaramdam ng pik si Heidi habang pinakikinggan ang dalawa na nag-uusap tungkol sa kanyang sarili sa likod niya, ngunit siya ay still trying her best para mapanatili ang kanyang composure. Lalo na kapag nakaharap sa kanyang mga kamag-anak, natawa siya sa halip na mawala ang kanyang ulo. Bakit mo naman balak umuwi agad? Bakit ka ba nagmamadali? Bigyan mo pa ako ng ilang mga araw. Si Hector ay laging malapit sa akin mula pa noong bata pa siya. Kaya lang naligaw siya ni Maisie, total, ako ang lola niya. Wala namang paraan na mapuputol niya ang ugnayan sa akin. Nagpalitan ng tingin ng dalawang kamag-anak at naunawaan nilang naubusan na sila ng pasensya. Sige tita, kalimutan na lang natin ang pangyayaring ito. Tama na nga, tumanda ka na nga eh. Dapat matagal mo nang nakilala yan. Nag-fake ka na isang diagnosis at nakuha ang iyong sarili sa ospital, ngunit ang iyong anak at ang iyong apo ay wala pa rin dito kasama mo. Hindi talaga namin kayang sayangin pa ang oras sa iyo. Noon pa man ay mahilig magpakitang gilas si Heidi, at malinaw na alam ng lahat ng kanyang mga kamag-anak na ito ang tunay niyang buhay kamukha ng. Namatay na ang ex-daughter, namatay na ang isa pang anak na lalaki, namatay na ang apo, at ang isa pa apo na ngayon ay hindi na niya maabot. Sinabi na dapat tamasahin ng lahat ng tao ang kanilang pagre-retiro nung matanda na sila, pero hindi naman yun ang nangyari sa kanya. Lahat ng bagay sa buhay niya ay gulo. Kung hindi ipinagmalaki ni Heidi na ang apo niya ang naging may-ari ng isang kumpanya at sinabing gagawin niya tulungan ang kanyang mga kamag-anak, hindi sana sila pumunta sa kumpanya para makita si Hector ng walang hiya at nakuha na pahiya habang nasa loob sila. Ang dalawang kamag-anak ay masyadong pagod upang sundin ang kanyang paligid ng bayan at pahirapan ang kanilang sarili anymore. Kaya, sunod-sunod silang umalis, at iniwan si Heidi, na lubhang nahihiya. Tumayo si Seiday sa pasukan ng hagdanan at pinagmasdan ang pag-alis ng dalawang kamag-anak. Dinampot niya ang kanyang selda telepono, nagpunta sa ibang lugar, at tinawagan si Maisie upang iulat ang sitwasyon na nasa ospital si Heidi. Nakinig si Maisie sa kanyang report at patuloy na kinulayan ng brush ang kanyang design draft. Wala siyang pakikiramay sa nangyari kay Heidi. Nagpi-fake siya ng diagnosis at na-hospital siya para pilitin si Hector bumalik. Iyon ay sa halip sa ibabaw ng tuktok. Tanong ni Seiday, discharge na siya sa hospital. Gusto mo pa rin ba na sundan ko siya? Tumigil sa paggalawang dulo ng paintbrush ni Maisie. Oo, sa tingin ko siya ay lumikha ng isang kaguluhan at maging sanhi ng isang tao problema. Ipagpatuloy ang pagsunod sa kanya just in case may masamang nangyayari. Pinahiya siya ni Tito Yorick at Hector sa harap ng kanyang mga kamag-anak. Paghuhusga sa kanyang kayabangan at katigasan ng ulo, sino ba naman ang nakakaalam kung magagalit siya kaya may gagawin siyang pipi. Bumili agad si Heidi ng tiket papuntang Coralia pagka-discharge niya sa ospital. Nabigo siyang kumbansihin ang kanyang anak at apo na tulungan ang sarili at nakutsa ng kanyang mga kamag-anak. Kaya, inilabas niya ang kanyang galit sa kanyang buntis na. Manugang nang bumalik ito sa kanyang bayan. Alam na alam ni Bella ang temperamento ni Heidi, kaya tiniis niya ang ugali nito at binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa para mapawi ang uhaw niya. Kinuha ni Heidi ang teacup sa kamay niya, humigop, naramdaman niyang mainit ito, at pinahid ang teacup sa sahig. Ganito ba ang paglilingkod mo sa biyenan mo? Ang init ng tsaa na ito? Paano ito maiinom ng sinuman? Nay, pasensya na po. Kapabayaan ko po ito. Mahina lang ang boses niya sa paghingi ng paumanhin at ibinuhos niya ang isa pang tasa. Akala ni Heidi ay masyadong bland ang tsaa at dinurog ang bagong teacup sa sahig. Wala ka ng silbi, mas masahol pa sa ina ni Hector. Tumayo si Heidi at itinulak siya sa isang tabi. Umalis ka sa paningin ko. Ang eyesore mo naman. Nawala ng paa si Bella at nahulog sa coffee table. Nainis agad si Heidi at pinagalitan siya. Hindi ko man lang pinilit na itulak ka, at nagawa mo na mahulog. Pinapa-frame mo ba ako? Nay, ako sa tingin ko ang aking amniotic fluid ay nasira at tumutulo. Panipi, hinawakan niya ang kanyang malaking tiyan, at ang kanyang mukha ay paled eye and sakit. Kabanata 1435. Mukhang hamak si Heidi. Slight nudge lang ang binigay ko sa'yo. Paano ka posibleng pumasok sa trabaho?
Dati kasi, nagpuputol ako ng panggatong kapag kasing laki ng tiyan ko SEO. Gaano ka ba ka-squeamish? Hanggang sa damaloy ang dugo sa pagitan ng mga binti ni Bella ay napagtanto ni Heidi na may mali. Bago pa man makareact si Heidi, sumugod na si Seiday mula sa labas. Natigilan si Heidi. Sino ka? Hindi siya pinansin ni Seiday at mabilis na inilabas ang cellphone para tumawag ng ambulansya. Nakatanggap ng tawag si Yorick na nag-labor na ang kanyang asawa at isinugod sa ospital, kaya siya agad na sumugod pabalik sa Maternity and Child Health Hospital ng Coralia. Dahil napaaga ang panganganak ng sanggol at labis na damyugo ang ina, nagtanong ang nurse sa isang kapamilya na lagdaan ang consent form para agad na makapag-ayos ng operasyon ng ospital. Gayunpaman, nang pipirmahan na ito ni Yorick, pinigilan siya ni Heidi. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo lahat ng nanay nagdudugo kapag nangganganak ng baby? At isipin mo na lang ito, tiyak na magkakahalaga ng kapalaran ng operasyon. Agad na nagsuot ng malamig at malungkot na mukha ang nurse na nakatayo sa gilid. Ma'am, ang babaeng nakahiga sa operating table ay ang manugang mo. Ang pagdurugo ay magiging buhay nagbabanta kung hindi agad titigil. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ngayon ay upang matiyak ang kaligtasan ng parehong ina at anak. Itinalak ni Yorick si Heidi palayo at direktang pinirmahan ang form. Dumating sina Maisie at Hector mamaya. Habang nakarating sila sa koridor, naririnig nila si Heidi na nagtatalo kay Yorick kahit malayo. Ilang beses silang sinubukang hikayatin ng mga nurse ngunit hindi pa rin sila napigilan. Parang sobrang mali si Heidi habang sumisigaw, "Ako ang nanganak sa iyo at nagpalaki sa iyo. Subalit, ganito ang pakikitungo mo sa akin para sa ibang babae. Bahagya ko lang siyang pinatulan. Sino ba naman ang makakaalam na ganito siya ka-squeamish at kailangan niyang manganak ng premature? At ako ang sinisisi mo sa kahinaan ng katawan niya." Ang dahilan na ito ay ikinagulat ni Yorick. Lumapit si Seiday kay Maisie at inulit ang mga pangyayari sa kanya. At malaki ang nabago sa ekspresyon ni na Hector at Yorick nang marinig nila ito. Hindi pa rin iniisip ni Heidi na kasalanan niya ito at sinisi pa si Maisie. Isa pala siya sa mga tao mo. Dapat alam ko na hindi maganda ang ibig mong sabihin. Pareho kayo talaga nakipagsabuatan para i-frame ako, di ba? Tinignan siya ni Maisie at walang sinabi. Ibinaba ni Yorick ang ulo, tahimik na lumakad sa gilid, sumandal sa pader, at dahan-dahan na nag-squat. Mukhang downcast at haggard ang mukha niya. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang nurse na may magandang balita, na parehong ligtas ang mag-ina at na babae ang baby. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yorick. Nang mabalitaan ni Heidi na nanganak si Bella ng isang babae, agad na naglaho ang kanyang ekspresyon. After going through all that trouble, yung baby na ipinanganak niya ay wala man lang winner. Sa wakas ay hindi na mapigilan ni Yorick na sumigaw, "Tama na." Natigilan si Heidi at lalo pang nainis dahil sinisigawan siya ng anak. Ano bang masama sa statement na yan? Ako ang iyong ina. Nagre-rebel ka ba? Naglabas ng pathetic na panlalait si Yorick. Mas gusto ko na lang na ikaw ang nanay ko. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Heidi. Pumasok si Yorick sa delivery theater para makita ang kanyang asawa. Huminto siya sa kalagitnaan ng daan ngunit hindi siya lumingon. Sapat na ang naipon ko. Ang makasama ka ay nakakaramdam ako ng matinding pagod. Since ayaw mo sa anak ko, lilipat na tayo out simula ngayon. Wala na kaming kinalaman sa iyo mula ngayon. Nanginginig si Heidi sa galit. Ikaw, agad siyang lumapit kay Hector. "Heki, tingnan mo ang tatay mo. Ni hindi niya nakikilala ang kanyang ina ngayon. Hindi mo dapat sundan sa kanyang mga yapek. Sa totoo lang, ayoko rin naman na makilala ka." Tumayo si Hector sa kinatatayuan na manhid ang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya kung gaano ka-outrageous at makasarili ang kanyang lola. Natigilan si Heidi. "Ano ang sinabi mo? Ginawa mong gulo ang pamilyang ito. Dahil mahal na mahal mo ang mga kamag-anak mo, dapat mabuhay ka sa kanila sa halip. Hindi na tayo kailangang pahirapan pa. Namatay ang nanay ko, namatay din ang kapatid ko, at ang tatay at madrasto ko lang ang natira sa akin. Kung Maisie had not kept an eye on you from the shadows, I'd bet MY money sa Bella hindi na makapigil ang sanggol." Kabanata 1436. Sarili mong kasalanan kung tatalikuran ka ni tatay. Hindi siya pinansin ni Hector at pumasok sa delivery room. Namutla si Heidi, at nawala ang kay-abangan niya. Kinabukasan, lumipat si Yorick sa ancestral Vanderbilt Mansion. Ayon sa mga kapitbahay, muntik nang mawala ang anak ni Heidi sa kanyang manugang at wala siyang pakikiramay sa kanyang
Matagal na silang nakatira sa iisang kalye at nasaksihan nila kung paano niya tinutulak ang mga tao sa paligid. Matapos ang insidente na kinasangkutan ni Yorick at Hector, mas naging passive siya, pero sa kasamaang palad, siya ay pareho pa rin ang tao sa loob. Naghiwalay ang kanyang pamilya, at iniwan siya ng kanyang mga anak at apo. Kahit malungkot, deserved niya ito. Pagkatapos ng isang linggo, dinalaw ni Maisie ang kanyang tiyahin na si Bella sa ospital. Hawak niya ang baby girl sa kanyang mga bisig. Tulog na ang sanggol matapos siyang pakainin. Umupo si Maisie sa tabi ng kama. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Mas maganda pa. Ngumiti ito at tumungo. Nagpasalamat siya nang malaman niyang si Maisie ang nagligtas kanyang. Salamat sa iyo lahat at naligtas ang batang ito. Ngumiti naman si Maisie. Huwag mo na banggitin. Malaki ang pagkakaiba ng tita na ito kay Yanes. Ang masasabi lang ng isa ay maswerte si Yorick dahil nakakuha siya ng magandang asawa sa edad niya. By the way, narinig ko na darating si Hector kasama ang girlfriend niya. Sa totoo lang, medyo nagulat ako na okay lang sa akin si Hector bilang stepmother niya. Girlfriend, napahinto muna si Maisie. Nagtataka si Bella. Hindi mo ba alam? Bago pa man makareply si Maisie ay pumasok na si Hector kasama si Lucy sa tabi niya. Nang makita ni Lucy si Maisie, nagulat siya. Miss Vanderbilt. Hawak-hawak ni Hector ang kamay nito. Biglang ngumiti si Maisie at tumayo. Si Lucy po. Medyo awkward si Lucy dahil hindi pa siya handang sabihin kay Maisie, pero ngayon alam na niya. Paano mo ito naitago sa akin? Nagpanggap na seryoso si Maisie. Ibinaba ni Lucy ang ulo at hindi alam ang sasabihin. Nagsalita na si Hector. Maisie, nag-start na kaming mag-date recently. Nag-cruise ang mga braso niya at nagtanong, noong gabi ng party. Napahinto siya sandali, hindi pa. Napatawa si Maisie, lumapit, at hinaplos ang balikat. Nahulaan ko na may nangyayari, pero hindi ko alam na totoo iyon. Siguro tama ako, sabay pisil ni Lucy sa kanyang mga labi. Okay, nandito ka para makita si Tita Bella, kaya bababa na ako. Ngumiti si Maisie at lumabas ng kwarto. Pagkalabas ng ospital, tumangala siya at may nakita siyang pamilyar sa isang gwapong suit na nakatayo sa tabi ng kotse. Mahirap para sa sinumang dumadaan na huwag siyang pansinin. Nagjogging si Maisie papunta kay Nolan at napayakap sa kanya. Bakit ka nandito? Niyakap siya ni Nolan. Basa baseball ka, kaya kailangan kong pumunta para sunduin ka. Dumulas ang kamay nito sa baywang nito, at ibinaon niya ang mukha sa leeg nito. Namiss mo ba ako? Sinabi niyang oo. Bulong ni Nolan sa tenga niya, gaano? May sasabihin sana si Maisie nang mapansin niya sina Sadie at Quincy na nakatayo sa tabi nila. Siya ay itinulak palayo, uwi na tayo. Sa daan pabalik, sumandal si Nolan sa upuan at nagpahinga ang kanyang mga mata, ang gwapong mukha nito ay mukhang pagod. Hinayaan siya ni Maisie na sumandal sa kanya at maghimlay. Mukha siyang T. Quincy, na nagmamaneho. Bakit mo siya hinayaang pumunta hanggang dito pagod na siya? 3 oras ang haba ng flight mula Houston City patungong Baseburg, at pagkatapos niyang bumaba, hindi siya nagpahinga at dumiretso sa Coralia. Naubos na siguro siya. Kabanata 1437. Nadama ni Quincy na mali siya. Iginiit ni Mr. Goldman na puntahan ka. Nagtanong siya, kumusta sa Houston? Sagot niya, mabuti naman. Hindi naging smooth sailing dahil ang kumpanya ang lumalaban sa Hannigan's Inc. para sa mga pag-unlad ng Bronze Bay, ang Synergy Group, nilalaro ang ilang mga trick sa panahon ng kaganapan. Gayunpaman, nakita ni Mr. Goldman sa pamamagitan ng mga ito. Panipi, ang Synergy Group, napakunot-noo si Maisie dahil parang pamilyar sila. Ipinaliwanag ni Quincy na sila ang kumpanyang nagtatrabaho sa Hannigan Inc. 3 taon na ang nakalilipas. Nang pumalit si Tanner, tumigil siya sa pagtatrabaho sa kanila. Ito ay dahil hindi masyadong tapat ang Synergy Group sa kanilang mga business dealings, at nagkaroon pa sila ng nag-invest sa company na may utang si Linda. Maagang nakalabas si Tanner, kaya hindi siya sangkot sa iskandalo. Tumingin si Quincy sa rearview mirror. Hindi pinansin ni Mr. Goldman ang mga kababaihan na ipinadala ng mga namumuhunan dahil mayroon lamang siyang mga mata para sa iyo. Kung ito ay kung hindi dahil dyan, sana ay naakit siya. Napalingon naman si Sadie na nakaupo sa passenger seat. Ano po ang ibig sabihin nun? Hinawakan ni Quincy ang manibela. Susubukan kanilang akitin na magkamali, at sa sandaling mahulog ka sa kanilang bitag, ikaw ay mahuli na pula-handed. Pagkatapos nun, umiling siya. Totoo nga na ang magagandang babae ay talagang magaling sa panloloko sa mga tao.
Naramdaman niyang may off matapos sabihin iyon, kaya agad niyang linawin, exception ka. Napatawa si Maisie bago nagsuot ng seryosong ekspresyon. Huwag mong subukang dilaan ang boots ko. Hindi kita binabayaran. Ngumiti naman siya, basta si Mr. Goldman. Wala ka namang sweldo ngayong buwan. Nakasimangot si Nolan na nakapikit pa rin pero nagmumumok sa pangungusap na iyon. Agad na naglaho ang ngiti ni Quincy. Napatingin siya kay Seyday. Gusto mo bang magpahiram sa akin ng pera ngayong buwan? Pumayag naman si Seyday. Nagulat siya. Talaga, ganoon lang kadali. Tumingin sa kanya si Seyday. Kung humiram ka ng $100, babayaran mo ang $1,000. Si Quincy ay ginawang walang salita. Naging madilim ang gabi, at ang mga ilaw ng Glitz Club ay nagniningning sa dilim. Nag-iinuman si Elaine doon kasama ang ilang kliyente at kailangan niyang maghanap ng dahilan para makatakas sa side door kasi hindi na siya makainom. Natisod siya sa kanyang kotse, sumandal sa pintuan, at nakuha ang kanyang phone out para tawagan ang isang tao na dumating sunduin siya. Ilang thugs ang biglang lumapit sa kanya, at isang babae sa kanila ang nagturo sa kanya. Clayton, ito ay na-beach doon. Tumangala si Elaine, at ang babaeng galing sa cafe ang nagtangkang hilahin si Aiken. Napahiya si Cindy dahil sa pangyayaring iyon at galit na galit siya. Hindi niya inaasahan na makakabangga siya sa Elaine nung gabing yon. Hoy, sinira mo ang plano ko. Napakaraming taon ko na itong ginagawa at ngayon ko lang nakilala ang isang tao bilang mayabang na tulad mo. May ituturo ako sa inyo ngayon. Lasing na lasing si Elaine at hindi niya inaasahan na makakabangga siya ng problema. Natisod siya sa likod at itinuro sa kanya telepono, tigilan mo na kung nasaan ka, o tumatawag ako ng pulis. Lumapit sa kanya ang mga thug. Pwede mo na subukan. Alam ni Elaine na may problema siya at aalis na sana siya nang may humila sa buhok niya at nagdrag ang kanyang pawrong. Nakaheels siya, kaya nawalan siya ng balanse at nahulog sa lupa. Itinaas ng lalaki ang kanyang binti upang ipaapak sa kanya, ngunit bago pa man sumipa ang sakit, pinalipad siya at nahulog sa lupa. Nagulat ang iilang tao na nakatayo roon na nakasulat ang takot sa buong mukha. Tumayo ang lalaking nakabangga sa kanya na nakaharap. Ang likod kay Elaine at nakatitig sa kanila. Ilang maliliit na thugs lang, pero pinipilit mong pumili ng away. Mas mabuting umalis ka na dito habang ikaw pwede pa rin. Kabanata 1438. Nakita ng ilang lalaki sa tabi ni Cindy ang puting Land Rover na nakaparada sa malapit at alam nilang may mali, kaya hindi sila nang ahas mag-advance. Hindi ito ang kanilang turf, at magkakaproblema sila kung may nasaktan sila. Dinampot nila ang lalaking nakababa at umalis. Kung wala ang kanyang mga backers, si Cindy ay mas mababa ang pananakot at tumakbo rin palayo. Pinoproseso pa ni Elaine ang nangyari nang tulungan siya ng lalaki na bumangon. Miss Xavier, okay ka lang ba? Napatingin ito sa kanya, natigilan. Hindi ba? Pamilyar na sa kanya ang babae. Manager iyon ng cafe. Ngumiti siya at sumagot, kasama ko sa club ang boss ko, at nakita ka namin nang lumabas kami. Ang lalaking nasa Land Rover ay lumakad sa kanyang casual suit na may itim na turtleneck top. Angkop ang tuktok at malinaw na makikita ang mga linya. Fit siya pero hindi maskulado. Ang mga muscular na tao ay hindi magmukhang mahusay sa mga fitted na damit, at ang mga taong masyadong payat ay gagawin ito mukhang guwang. Maganda ang suot niya, guwapo naman siyang mister. Okay ka lang ba? Nakabawi na rin sa wakas si Elaine at ngumiti. Okay lang ako, salamat sa iyo. Nakasimangot ang lalaki nang maamoy niya ang alak. Hindi magandang ideya ang uminom at magmaneho. Saan ka ba nakatira? Ipapadala ko na sa iyo. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga susi sa manager. Kinuha ng manager ang susi at sumakay sa Land Rover. Napatahimik si Elaine matapos ang nangyari, pero sumakit ang ulo niya. Marunong siyang magmaneho pabalik pero siya takot na baka arestuhin siya ng mga pulis dahil sa DUI. Kaya, tinanggap niya ang alok. Pagkasakay sa kotse, napansin niyang maluwang at cool-looking ang sasakyan. Salamat po, pakisend sa Xavier Mansion sa South Lake Avenue. Tumango ang manager, then nagsimulang magmaneho. Nahati ang ulo ni Elaine sa daan pabalik hanggang sa inabot siya ng lalaki ng isang selyadong bote ng tubig. Inom ka na lang. Tulong naman po. Salamat po. Kinuha niya ito at binaluktot ang cup. What a coincidence na nasa club ka rin. Hindi siya sumagot pero ngumiti ang manager at sinabing, talagang nagkataon lang iyon. Lumapit siya sa kasi may meeting. Ngumiti naman si Ian Summer. Bakit ka naroon noon? Upang makipag-usap sa ilang mga kliyente. Ibinalik niya ang kanyang ulo at uminom mula sa bote.
Uminom siya ng kalahati ng bote at nagbuhos. Inikat ni Ian ang mukha niya para tumingin sa kanya at nag-chuckle. Kailangan mo ring makipag-usap sa mga kliyente. Tumingin si Elaine sa mga mata nito. Paano mo nalaman kung sino ako? Madilim ang karwahe, kaya ang mga ilaw sa labas ay nagliwanag sa kanyang mukha sa at-off. Umiwas siya ng tingin pero sumagot truthfully, ikaw ay sa Biantech. Narinig ko na sa iyo. Sa tingin ko ikaw ay lubos na isang kawili-wiling tao. Hindi ako kasing interesting ng iniisip mo. Nagkatinginan sila, at nagbago ang kapaligiran sa madilim na kotse. Sa kasamaang palad, nasira ito dahil sa biglaang pag-burp ni Elaine. Natawa naman siya, dapat uminom ka pa ng tubig. Nahihiya si Elaine, pero nakainom lang siya para maibsan ang tensyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Lumabas si Elaine, kumaway sa kanila, at pumasok sa bakuran. Ang puting Land Rover sa wakas ay nawala sa gabi. Sa Black Gold, kinakausap ni Quincy si Nolan sa opisina. Kilala ni Mr. Soldana ang ilang tao sa Houston, hindi ko inaasahan na may hawak pa rin siyang sama ng loob kay Tanner para hindi pagbibigay sa kanya ng Bronze Bay Project. Hindi maglalakas loob si Mr. Soldana na maglaro ng mga trick laban kay Nolan sa Baseburg, pero iba na sana pag nagpunta si Nolan sa Houston. Kabanata 1439. Dahil hindi magdadala ng anumang benepisyo si Nolan sa mga negosyo sa Houston at si Mr. Soldana ay may isang bungkos ng spice doon at alam sapat na mga tao, ito ay magiging mas madali para sa kanya upang gumawa ng aksyon sa kanyang sariling turf. Ang kanyang maliit na trick ay lahat ng may kaugnayan sa mga escort, at maraming mga negosyante ang nahulog para doon. Natrap lang niya ang mga lalaki para sa kanilang pagnanasa at alam kung ano ang gusto nila. Ang kailangan lang niyang gawin ay gumawa ng ilang mga pag-aayos, at siya ay pounce kapag ang mga lalaki ay may kanilang nagbabantay pababa. Pinaikot-ikot ni Nolan ang teacup habang nakatitig sa pag-iikot ng tsaa. Siya ang may-ari ng malaking kasino sa Houston. Sagot ni Quincy, may mga shares siya doon pero hindi siya nakikialam para madali siyang makalabas kung may nangyayari. Tuyong tawa ni Nolan, siguro panahon na para gawin sila ng ilang trabaho. Inilagay niya ang kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulo at nais na mapupuksa sa kanya. Akala ba niya ay mawawalan siya ng kapangyarihan dahil lang wala siya sa Houston tulad ng dati ay puno na ang kafe. Pumasok si Elaine at umorder ng latte para umalis. Lumabas ang manager sa silid ng mga empleyado na naka-apron. Ang lalaking ito na mukhang tahimik ay talagang lubos na ang mandirigma. Lumapit siya sa cashier register. Miss Xavier, eto na yung kape mo as usual. Oo nga, inilabas niya ang card niya para bayaran at tumingin sa paligid, mukhang medyo busy dito. Ibinigay sa kanya ng manager ang resibo. Ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay nasa isang pahinga, at iyon ay karaniwang mabuti para sa negosyo. Kinuha niya ang resibo at naghintay sa gilid. Lumapit ang ilang college students para itanong kung naroon ang may-ari. May sinabi ang manager sa kanila na hindi narinig ni Elaine. Napansin niya na ang mga patron doon ay karamihan ay mga babaeng estudyante at ilang mag-asawa. Ang kafe ay mahusay na pinalamutian, kaya hindi nakakagulat na ang mga tao ay nagpunta doon para sa mga larawan, petsa, at mga pagtitipon. Gwapo at mature din ang may-ari. Hindi maitatanggi ng mga nakababatang babae ang kanyang kaakit-akit. Bumaba si Ian mula sa itaas, ang kanyang itim at walang sawang polo na tumutugma sa puting pantalon ay mukhang napakaganda. Masayang lumapit sa kanya ang iilang babae nang makita siya. Nagulat na pinagmasdan ni Elaine ang lahat. Tumingin sa kanya ang manager at ngumiti. Miss Xavier, si Mr. Summer ay isang instructor sa kolehiyo ilang taon na ang nakalilipas, kaya ang mga estudyanteng bumibisita mostly kilala siya. Nagulat si Elaine, isang instructor. Oo, nagtapos siya sa Police Academy at nagtrabaho sa puwersa sa loob ng 5 taon. Siya ang dating leader ng Major Crimes Unit ngunit hindi nagtagal ay inilipat sa pinakamataas na kagawaran. Ito ay isang natatanging job, at nag-resign siya 4 na taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, alam niya kung sino ka dahil sa mga lumang gawi. Mahilig siyang alamin ang mga tao. Wala namang sinabi si Elaine. Napatingin siya kay Ian na napapaligiran pa rin ng mga estudyante. Hindi siya mukhang walang pasensya at napaka mapagpakumbaba at magalang. Yumuko siya ng mas mababa para makinig kahit may mga taong nakatayo sa paligid niya. Handa na ang inumin ni Elaine, kaya kinuha niya ito at aalis na sana nang tawagin siya ni Ian. Tumingin siya sa likod, at ang mga estudyante ay bumalik sa kanilang mga upuan. Nang makita niya si Ian na nakatayo sa kanyang harapan, ngumiti siya.
Ikaw ay lubos na ang popular na tao. Ako ba? Napahinto siya at casual lang ang tungkol dito. Lahat ng customer ko ay napaka-friendly. Para sa kanya, ang pagiging popular at pagiging palakaibigan ng mga tao ay dalawang magkaibang bagay. Ngumiti naman si Elaine. Nanahimik ka na ba? Buong gabi na akong nakatulog. Sumakit ang ulo niya nang magising siya, at naalala niya ang alak. Kabanata 1440. Hindi ka dapat madalas uminom kasama ang mga kliyente mo. Kung hindi ka makalabas, uminom ka ng mas kaunti. Ilang segundong tumigil si Ian, sa kapabirong sinabing, o pwede ka namang magpanggap na umiinom. Tumigil muna siya bago nag-sniggering. Nagpanggap ka na bang uminom? Ang pagpapanggap na pag-inom ay isang paraan lamang upang maiwasan ang pag-inom, pagbubuhos ng alak sa ibang baso o lamang pagbuhos nito kapag hindi pinapansin ng mga tao. Iyon ay magiging posible upang hilahin off sa isang partido sa mga kaibigan, ngunit ito ay hindi maipapayo sa mga kliyente. Iisipin nila na hindi ka sinsero kung nahuli ka, at maaaring mahulog ang deal. Natatawang sabi ni Ian, lalaki ako, para hindi ako mapanganib ay nalasing ako masyado. Napahinto muna si Elaine. Noong nasa Biontech siya, anak siya ng may-ari nang lumabas siya at umiinom kasama ang mga kliyente, kaya magalang sila sa kanya. Gayunpaman, iba na ngayon na isa na lamang siyang empleyado. Napakinabanggan ng mga babae dahil kailangan nilang uminom para sa kanilang mga boss at magpasaya sa mga kliyente. Masama ito sa kalusugan, at may pagkakataon na magkaroon ng sexual na panliligalig. Wala naman masyadong boss na tutulong sa mga empleyado nila. Tumingin ito sa kanya, lagi ka bang nagmamalasakit sa mga babae? Honest naman si Ian, dapat igalang ng bawat lalaki ang mga babae. Ang paggalang at pagmamalasakit ay dalawang magkaibang bagay. Igalang ang lahat ng kababaihan at pangalagaan ang lahat ng babae, ang una ay tungkol sa pagpapalaki, at ang huli ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Nice guys, tinatrato ang lahat ng mga kababaihan pantay na rin, kaya ito ay hindi pakiramdam exclusive. Sa kabilang banda, ang mga kalalakihan na gumagalang sa mga kababaihan ay maaaring maging nice guys din, ngunit mananatili silang isang distansya. Hindi na nagtagal si Elaine at agad na umalis sa kafe. Pagkalipas ng 2 araw, may ulat tungkol sa 3 pinakamalaking korporasyon sa Hydra Lake na sangkot sa tax evasion. Ang 3 kumpanya ay nasa tuktok sa Eastern Business District ng Houston, ngunit ang mga kumpanyang ito ay isang solidong pakikipagtulungan sa synergy. Binuksan ni Quincy ang pinto ng private room, at agad na tumayo ang lalaki sa loob nang makita niya si Nolan. Nandito ka na, Mr. Goldman. Inalis ni Nolan ang botones ng kanyang suit, naglakad papunta sa round table, at umupo. Iniabot sa kanya ng lalaki ang isang pakete ng sigarilyo, ngunit tinanggihan ni Nolan ang alok dahil sinusubukan daw niya para tumigil na. Binuhusan siya ng lalaki ng isang basong alak. Paano kita matutulungan? Tiningnan ni Nolan ang red wine na ibinubuhos sa baso. Narinig ko na mayroon kang ilang pagtatalo sa mga kumpanya ng Eastern Business District. Tumigil muna ang lalaki at tumingin. Bakit mo naman tinatanong? Kinuha ni Nolan ang baso at pinaikot ang laman. Paano kung sabihin ko sa iyo na matutulungan kitang sakupin ang lugar na iyon? Nagulat si Mr. Washington. Seryoso ka ba? Oo nga. Tumingin siya kay Mr. Washington at mahinahong nagsabi, iisa ang panig natin. Pareho tayong may buto na pipiliin kasama si Mr. Soldana. Nabigla si Mr. Washington pero naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Ikaw ang nasa likod ng nangyari. Ininom ni Nolan ang alak. Hindi tapat si Mr. Soldana at tinangka akong ambush habang nasa Houston ako, kailangan kong turuan siya ng isang aral. Tutulungan kitang kunin ang Eastern Business District, nakapakipakinabang sa akin. Kailangan kong alisin ang obstruction sa Bronze Bay. Biglang naintindihan ni Mr. Washington. Na-offend ni Mr. Soldana si Nolan dahil sa Bronze Bay kaya naman sumasalungat ito sa 3 pinakamalaking grupo sa Hydra Lake. Si Mr. Soldana ay shareholder ng 3 kumpanya, at iginagalang siya ng lahat. Kaya, maaari siyang magkaroon ng kanyang paraan. Bukod pa riyan, naging maayos ang buhay ni Mr. Soldana dahil sa magulong account ng 10 kasino.